Kinuha namin ang bahay, ang mga sasakyan, at lahat ng ipon mo. Buong pagkabigla kong sinabi ng aking anak at ex-asawa. Sabi ng abogado ko, wala tayong laban. Mahinahon kong sagot. May plano ako. Sa huling pagdinig sa korte, lubos akong kalmado, habang ang kanilang abogado ay biglang namutla nang makita ang dokumentong iyon. Ang pagtataksil ay hindi mananatiling walang kaparusahan. Ang mga kahihinatnan para sa kanila ay magiging mapanira. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras na sa inyong rehiyon ngayon. Ang bote ng alak ay malamig pa rin sa aking mga kamay nang sabihin sa akin ng aking anak na dapat na akong mamatay ng mas mabilis. Tay, maging realistic tayo dito, sabi ni Adan, habang nakasandal sa kanyang upuan sa aking hapagkainan. 64 na kayo. Mayroon pa kayong, siguro, 15 magandang taon na lang. Malamang mas kaunti pa sa stress levels ninyo. Inilagay ko ang Cabernet Sauvignon sa mesa. Ang paihong mesa na binuko gamit ang sarili kong mga kamay noong 1999. Noong ang bahay na ito ay puro poste at pangarap pa lamang. Si Sandra, ang aking ex-asawa, ay nakaupo sa tapat ko. Ang kanyang mga kuko ay nakabalot sa isang baso ng aking whiskey. Hindi siya nagbuhos ng para sa kanya sa loob ng 8 taon simula nang maghiwalay kami. Gayon, tila ay espesyal. Ang ibig sabihin ni Adan, sabi ni Sandra sa matamis na boses na ginagamit niya kapag may gusto siya, ay pinag-isipan na namin ang kinabukasan. Ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan namin. Nakakatuwa, sabi ko. Hindi ko akalain na mayroon pa tayong magkakasamang kinabukasan. Ang mga papeles ng diborsyo mula 2017 ay nagsasabi ng iba. Kumunot ang panga ni Adan. Sa edad na 38, mayroon pa rin siyang parehong hitsura niya noong teenager, siya nang mahuli ko siyang nagnanakaw ng 1,000 mula sa aking pitaka. Mapanghamon, may karapatan, kumbinsido na karapat dapat siya sa anumang kunin niya. Iyan mismo ang kailangan nating pag-usapan. Inabot ni Sandra ang isang Manila envelope sa tapat ng mesa. Nag-file kami ngayong umaga. Hindi ko ito hinawakan. Ang 30 taon bilang isang Juris Auditor ay nagturo sa akin na ang mga dokumentong inaabot ng mga tao ay hindi kailanman magandang balita. Sa halip, pinanood ko ang kanyang mukha. Ang bahagyang pagtaas ng kanyang mga labi. Ang paraan ng pagtingin niya kay Adan para sa katiyakan. Pinraktis nila ito marahil sa loob ng ilang linggo. Ano ba ang isinampa ninyo? Isang demanda, sabi ni Adan, hindi na makapagpigil. Inaangkin namin ang bahay, ang mga sasakyan, at kalahati ng iyong pagreretiro. Sabi ni Mama, ipinangako mo sa kanya ang lahat noong diborsyo. Hinayaan kong manatili sa hangin ang pangungusap na iyon sandali. Ang grandfather clock sa pasilyo, 1,934 Howard Miller na nirestore ko mismo, ay tumiktak ng 11 beses bago ako nagsalita. Ipinangako ko sa kanya ang lahat. Ulit ko, noong diborsyo, nang hinahati namin ang mga ari-arian sa harap ng mga abogado at isang huwes. Ipinangako mo sa kanya ng pribado. Sabi ni Adan ng pasalita. May mga testigo kami. Mga testigo sa isang pribadong pag-uusap. 3 sa kanila, mga kaibigan ni Mama, nandoon. Tiningnan ko si Sandra. Mayroon siyang kagandahang loob na iwasan ang aking mga mata. Nakatingin sa whiskey na kinuha niya para sa kanyang sarili. 8 taon na ang nakakaraan. Hinayaan ko siyang manatili sa bahay na ito pansamantala dahil sinabi niya na wala siyang mapuntahan. 8 taon ng pagbabayad ng mortgage sa isang ari-arian na hindi ko matirhan. 8 taon ng panonood sa aking anak na lumipat sa kanya. Wala sa kanila ang nagbayad ng kahit isang kusing sa renta. Ang bahay ay nagkakahalaga na ng ₱47.1 milyon ngayon. Patuloy ni Adan. Ang negatibo 150 at ang accord ay nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱2.8 milyon. At ang iyong Juris pension account ay may ₱17.3 milyon. Kalahati lang ng pensyon ang hinihingi namin. Sa tingin namin, patas iyon. Patas, sabi ko. Mamamatay ka rin naman sa huli, Tay. Bakit mo pa pahihirapan ito? Nandoon na, ang bagay na palagi kong pinaghihinalaan. Ngunit hindi kailanman narinig ng malakas. Para sa aking anak, isa na akong bangkay, isa lamang na hindi pa humihinga. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang bote ng alak na dala ko, at isiniksik ito sa ilalim ng aking braso. Kenneth, simula ni Sandra. Huwag kang gumawa ng eksena. Eksena. Ikinabit ko ang aking jacket
ng may sadyang pagiging kalmado. Sandra, 30 taon akong nanonood ng mga taong nagsisinungaling tungkol sa pera. Nakita ko ang mga doktor na nagtatago ng mga offshore account, ang mga CEO na umiyak tungkol sa mga gastos na kanilang inimbento, at ang mga may-ari ng maliit na negosyo na sumusumpa na sira ang kanilang mga cash register para sa panahon ng buwis. Alam mo kung ano ang karaniwan sa kanila. Lahat sila ay nag-iisip na mas matalino sila kaysa sa papeles. Ang mukha ni Sandra ay bahagyang kumibot sa isang sandali na maaaring pagdududa. Ngunit pumasok si Adan. Ang kanyang baba ay nakauslin ng may pamilyar na kayabangan. Hindi mo kami matatakot sa iyong mga kwento sa Jares, Tay. Hindi ito tax audit. Ito ay korte ng pamilya. Iba ang mga patakaran. Mga patakaran, ulit ko, habang nilalasap ang salita. Gusto mong pag-usapan ang mga patakaran. Sa bahay na binuo ko, sa mesa na ginawa ko gamit ang sarili kong mga kamay habang umiinom ng aking whiskey at humihingi ng aking pera. Bahagyang bumagsak ang ngisi ni Adan. Mabuti. Naglakad ako papunta sa pinto. Ang aking pinto. Ang isa na ininstall ko noong 1987 at huminto na nakahawak ang aking kamay sa doorknob. Makakarinig kayo mula sa aking abogado, sabi ko. Wala kang abogado, tawag ni Adan. Chinek ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Umupo ako sa aking Ford negatibo 150 sa loob ng 20 minuto. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa mga bintana ng bahay na binuo ko. Ang bahay kung saan ko binuhat si Sandra sa threshold. Ang bahay kung saan unang naglakad si Adan. Ang bahay na, ayon sa sobre, na hindi ko pa nabubuksan, ay hindi na akin. Ang aking telepono ay mabigat sa aking bulsa. Nakahanap ako ng abogado sa Google mas maaga sa linggong iyon. Brian Mills, isang batang lalaki na may 3-star rating at reasonable rates. Umaasa akong hindi ko na siya kakailanganin. Idinyal ko ang Mills Law Office. Ito si Brian. Ginoong Mills, ang pangalan ko ay Kenneth Watson. Sa tingin ko ay mapupunta ako sa isang malaking gulo sa legal. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa parehong methodical tone na ginamit ko sa libu-libong audit interview. Ang bahay, ang sinasabing pangako, ang mga testigo, ang anak na akala ko ay masyadong matagal ang aking kamatayan. Nang matapos ako, tahimik ang linya sa loob ng halos 30 segundo. Ginoong Watson, sa wakas ay sabi ni Brian Mills, magiging tapat ako sa iyo. Mahirap ang kasong ito. Napakahirap. Ang opisina ni Brian Mills ay eksaktong katulad ng ipinahihiwatig ng isang 3-star Google rating. Isang converted storage space sa itaas ng isang dry cleaner na may mesa na nanginginig at mga diploma na nakasabit ng bahagyang baluktot sa mga dingding na may kahoy na panel. Inaangkin nila na gumawa ka ng oral promise na ililipat ang bahay kay Sandra kapalit ng hindi niya paghabol sa iyong federal pension. Itinulak ni Brian ang isang tumpok ng mga papeles sa akin. May petsang Hulyo 15, 2017. Mayroon silang 3 testigo na handang tumestigo sa ilalim ng panunumpa. Sina Diane Kowalski, Patricia Odom, at Ruth Finley. Binasa ko mula sa dokumento. Mga kaibigan sa book club ni Sandra. Kilala mo sila. Nagsisinungaling sila para kay Sandra bago pa matapos ang aking kasal. Sinabi sa akin ni Ruth sa mukha ko na si Sandra ay nasa bahay niya noong gabing nakita ko ang mga resibo ng hotel sa bulsa ng jacket ni Sandra. Binaliktad ko ang susunod na pahina. Ano ang ikalawang feeling? Bahagyang namutla ang mukha ni Brian. Ang iyong anak ay nag-file ng hiwalay. Inaangkin niya ang emotional distress at psychological damage mula sa sinasabing pagmamaltrato noong kanyang pagkabata. Humihingi siya ng $1.0 milyon sa damages. Ang numero ay dapat na ikinagulat ko. Sa halip, naisip ko ang isang hapon ng tag-araw noong 1974 ng si Adan ay 7 taong gulang. Nasa Zilker Park kaming dalawa lang. Gusto niya ng ice cream. At sinabi ko na kailangan niyang tapusin muna ang kanyang sandwich. Normal na pagiging magulang. Itinapon niya ang sandwich sa duck pond at inihayag na kinasusuklaman niya ako. Binili ko pa rin siya ng ice cream. Binili ko pa rin siya ng lahat. Ang kotse noong 16 na siya. Ang apartment deposit noong 22 siya. Ang business loan na $600 at 60,000 noong 29 siya, na hindi na niya muling binanggit. Ginoong Watson. Nakatingin si Brian sa akin. Pinagsamang kabuuan $66 milyon, give or take. Inayos niya ang mga papeles
na hindi na kailangan pang ayusin. Kailangan kong maging tapat sa iyo, sir. Hindi ito ang aking larangan ng kadalubhasaan. Batas ng pamilya, mga hindi pagkakaunawaan sa ari-arian. Karamihan ay hinahawakan ko ang mga UI at minor contract issues. Kailangan mo ng mas may karanasan. Sinasabi mo sa akin na hindi ka makakatulong. Sinasabi ko sa iyo na hindi ko alam kung paano labanan ito. Mukha siyang talagang nagsisisi, na halos mas masahol pa kaysa kung siya ay walang pakialam. Wala tayong laban, Ginoong Watson. Hindi laban sa mga pag-aangkin na ito. Hindi kasama ang mga testigo. Paumanhin. Nagmaneho ako patungo sa aking pansamantalang apartment. Isang one-bedroom unit sa South Lamar na nagkakahalaga ng $100,000 at $2,000 sa isang buwan. Inupahan ko ito 2 taon na ang nakakaraan nang maging hindi na matitiis ang kapaligiran sa bahay. Ang mga passive-aggressive na komento ni Sandra tungkol sa kanyang espasyo na nagpaparamdam sa bawat pagbisita na tulad ng paglabag sa aking sariling ari-arian. Ang apartment ay kakaunti, isang sofa, isang telebisyon na bihirang kong panoorin, at isang folding table na ginamit ko bilang desk. Dinala ko ang aking laptop at ang aking mga file, mga dekada ng financial records na iningatan ko dahil sa profesional na ugali. Umupo ako at binuksan ang laptop. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tao ay nagsisinungaling ng patuloy, malikhain, at may malaking kumpiyansa. Ngunit ang mga numero, kung susundin mo sila ng maingat, ay palaging magsasabi sa iyo ng katotohanan. Sinimulan ko sa feeling ni Sandra, Hulyo 15, 2017, ang petsa ng sinasabing oral promise. Kinuha ko ang aking kalendaryo mula sa taong iyon. Isang digital copy na nasync ko mula sa aking lumang komputer ng Jares. Hulyo 15, 2017, National Tax Conference, Dallas Hyatt Regency. Naalala ko ang conference na iyon. 3 araw ng mga presentasyon tungkol sa mga updated na pamamaraan ng audit, mga hapunan ng rubber chicken, at isang hotel room na walang tanawin. Iningatan ko ang mga resibo. Siyempre, iningatan ko ang bawat resibo. 30 taon ng auditing ang nagtuturo sa iyo na ang dokumentasyon ang pagkakaiba sa pagitan ng panalo at pagkatalo. Noong Hulyo 15, 2017, sa eksaktong sandali na sinasabi kong ipinangako ko kay Sandra ang aking bahay, 200 milya ang layo ko. Nagche-check-in sa isang hotel sa Dallas. 3 testigo ang handang sumumpa na nasa lugar ako na hindi ko naman napuntahan. Sumandal ako sa aking upuan at nakaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming araw, isang ngiti. Ang orasan sa aking laptop ay nagbabasa ng 3 oras 14 na minuto, 6 na oras na akong nagtatrabaho. Nag-cross-reference ng mga petsa at nagtatayo ng mga timeline. Ang kwento ni Sandra ay nagkaroon ng unang lamat. Isang hairline fracture na hindi nakikita ng sinumang hindi naghahanap nito. Ngunit ako ay naghahanap. Naisip ko ang mukha ni Adan sa hapunan. Ang kaswal na paraan niya ng pagtalakay sa aking kamatayan. Naisip ko si Sandra na nagbubuhos ng aking whiskey na parabang nakatira pa rin siya dito. Na technically ay ginawa niya sa isang bahay na binabayaran ko at hindi ko mapuntahan. Naisip ko ang 30 taon ng pagsubaybay ng pera sa pamamagitan ng mga shell company, mga offshore account, at mga falsified na resibo. Naisip ko ang mga taong nakaupo sa tapat ko sa mga Jares interview room. Pinagpapawisan sa kanilang mga kasinungalingan, kumbinsido na nalampasan nila ang sistema. Wala sa kanila ang nagtagumpay. Unang kasinungalingan, sabi ko sa walang laman na apartment. Magkakaroon pa ng iba. Binuksan ko ang isang bagong dokumento at nagsimulang magtype. Hindi mga legal na argumento. Iwan ko ang mga iyon sa isang tunay na abogado kapag nakahanap ako ng isa. Sa halip, nagtype ako ng mga tanong. Ang mga tanong na itatanong ko kung ito ay isang audit. Ang mga hindi pagkakapare-pareho na aking susuriin. Ang mga lugar kung saan hindi tugma ang mga numero sa kwento. Akala ni Sandra na kilala niya ako. Akala niya na ang 8 taon ng paninirahan sa aking bahay, paggastos ng aking pagpapahintulot, ay nagturo sa kanya kung paano ako kumikilos. Ngunit nakita lang niya si Kenneth, ang asawa, Kenneth, ang ama. Kenneth, ang lalaking bumili ng ice cream para sa isang batang nagtapon ng mga sandwich sa mga pato. Hindi pa niya nakita si Kenneth, ang auditor. Pagsapit ng umaga, mayroon akong listahan ng 17 tanong at isang plano na nabubuo sa aking isip. 3 araw kong pinaglaanan ang paghahanap ng mga abogado sa Austin sa paraang ginagamit ko dati sa paghahanap ng mga tax evader.
methodical, masinsin, at walang awa. Ang unang dalawang abogado na tinawagan ko ay humihingi ng retainer na ₱825,000 para lang suriin ang kaso. Ang ikatlo ay hindi nagbalik ng tawag ko. Ang ikaapat ay nagmungkahi na mag-settle ako. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay bihirang maganda para sa nasasakdal, Ginoong Watson. Nagpasalamat ako sa kanya para sa kanyang oras at binura ang kanyang pangalan sa aking listahan. Sa ikatlong araw, natagpuan ko si Quinn Harper. Ipinapakita ng kanyang profile sa A ang 4.7 rating sa 5 bituin na may espesyalisasyon sa mga hindi pagkakaunawaan sa ari-arian at real estate litigation. Ang mga review ay gumamit ng mga salitang tulad ng surgical, relentless, at worth every penny. Isang dating kliyente ang sumulat. Nakahanap siya ng mga butas sa kaso ng kalaban na walang sinumang makakakita. Nagja-charge siya ng ₱24,750 sa isang oras. Nag-appointment ako para kinabukasan. Ang kanyang opisina ay nasa ika-12 palapag ng isang glass tower sa Congress Avenue. Isang ibang universo mula sa storage space ni Brian Mills sa itaas ng dry cleaner. Inalok ako ng receptionist ng kape sa isang ceramic mug, hindi isang paper cup. Ang mga magasin sa waiting room table ay kasalukuyang buwan, hindi nakaraang taon. Si Quinn Harper ay isang babae na nasa kanyang 50s na may kulay-abong buhok na nakatali sa isang mahigpit na bun at nakasuot ng salamin sa pagbabasa sa kanyang ilong. Hindi siya ngumiti nang pumasok ako. Hindi nag-alok ng mga formalidad o maliit na usapan. Itinuro lang niya ang isang upuan sa tapat ng kanyang desk at sinabing, "Umupo. Magsalita." Nagkwento ako sa loob ng 45 minuto. 2 beses siyang sumingit. Minsan upang itanong ang petsa ng aking diborsyo. Minsan upang linawin ang eksaktong salita ng claim ni Adan para sa emotional distress. Kung hindi, tahimik siyang nakinig. Paminsan-minsan ay nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Nang matapos ako, naglaan siya ng isa pang oras sa pagbabasa ng mga dokumento na dinala ko. Ang demanda, ang hiwalay na feeling ni Adam, ang aking mga record sa kalendaryo, ang mga resibo ng hotel mula sa Dallas. Sa wakas, inilapag niya ang kanyang panulat at tiningnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. "Ginoong Watson, nagkamali ang iyong ex-asawa. Ilang pagkakamali, sa katunayan. Tulad ng inaangkin niya ng isang oral promise tungkol sa real estate sa Texas, na pinamamahalaan ng batas ng pandaraya. Anumang kasunduan na ilipat ang interes sa real property, ay dapat na nakasulat upang maging maipapatupad. Ang buong kaso niya ay nakasalalay sa mga testigo na tumetestigo sa isang verbal promise na, sa legal na usapan, ay hindi makakagawa ng isang maipapatupad na obligasyon kahit na nangyari ito. Ngunit mayroon siyang 3 testigo. Mga testigo na tila handang magsinungaling sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa isang lokasyon na 200 milya ang layo mula sa iyong aktwal na kinaroroonan. Tinapik ni Quinn ang resibo ng hotel. Ito ay napakagandang dokumentasyon. Ngunit kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating patunayan hindi lamang na hindi ka nandoon, kundi na ang pangako ay hindi talaga ginawa. Paano natin gagawin iyon? Imbestigahan natin. Ang iyong ex-asawa at ang iyong anak ay may tinatago. Lahat ay mayroon. Hahanapin natin iyon. Huminto siya. Mayroon ding kakaiba sa claim ng iyong anak. Nagsusumbong siya ng $1.0 milyon sa emotional distress damages, na inaangkin ang pagmamaltrato noong kanyang pagkabata. Ngunit 38 taong gulang na siya at nakatira ng walang renta sa iyong bahay sa loob ng maraming taon. Kung ang pagmamaltrato ay napakalubha, bakit hindi siya umalis? Ito ang parehong tanong na tinatanong ko sa aking sarili sa loob ng isang dekada. Kakailanganin ko ng isang pribadong investigador. Patuloy ni Quinn. Isang taong espesyalista sa financial backgrounds. Mayroon akong rekomendasyon. Si Kyle Jenkins, dating Austin E. Ngayon ay lisensyadong EI. Nagja-charge siya ng $4,675 sa isang oras. Kung ang iyong anak ay nagtatago ng mga ari-arian o kita, hahanapin ni Kyle ang mga iyon. Kinuha ko si Kyle Jenkins kinabukasan. Nagkita kami sa Epoch Coffee sa North Loop. Ang kanyang pinili, isang lugar kung saan ang mga pag-uusap ay naghalo sa ambient noise ng mga espresso machine at laptop keyboards. Si Kyle ay isang matipuno na lalaki na may military haircut at ang mapagmatyag na mga mata ng isang taong naglaan ng mga taon sa pagpansin ng mga bagay na hindi napapansin ng ibang tao. Nakinig siya sa aking kwento ng walang ekspresyon. Pagkatapos ay nagtanong ng isang tanong. Ano ang ginagawa ng iyong anak para sa trabaho? Walang matatag. Nagkaroon na siya ng marahil 15 trabaho sa loob ng 20 taon.
Hindi kailanman tumagal ng higit sa 6 na buwan sa alinman sa mga ito. Gayunpaman, nakatira siya sa isang bahay na nagkakahalaga ng ₱44 milyon at nagmamaneho ng kotse na binanggit mo na medyo bago. Isang 2022 Honda Accord. Ang quotes ko. Teknika, hinayaan ko siyang gamitin iyon. Sumulat si Kyle sa isang maliit na notebook. Interesante. Sisimulan ko sa mga public record. Mga corporate filing, property records, anumang may pangalan niya. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Habang nag-iimbestiga si Kyle, ginawa ko ang isang bagay na iniiwasan ko sa loob ng 8 taon. Sinuri ko ang aking mga archives. Sa closet ng aking apartment, mayroon akong 17 kahon ng mga dokumento mula pa noong 1985. Tax returns, resibo, kontrata, korespondensya, lahat ng pinirmahan, binayaran, o natanggap ko, na nakaayos ayon sa taon. Ang aking mga dating kasamahan sa Jares ay nagbibiro na kaya kong buuin ang buong buhay ko mula sa mga paper trail. Hindi sila nagkamali. Sinimulan ko sa 2017, ang taon ng diborsyo. Kahon-kahon, folder-folder, naghanap ako ng anumang naugnay kay Sandra, sa bahay, sa anumang kasunduan na maaaring nagawa namin. Noong Abril 8, alas 11:47 AM, natagpuan ko ito. Isang Manila envelope na nakasiksik sa pagitan ng mga dokumento ng buwis at mga bill ng utility, na may etiketa sa aking sariling sulat kamay, Divorce Final. Hindi ko naalala na inilagay ko iyon doon. Hindi ko naalala kung ano ang nasa loob. Ang aking mga kamay ay matatag habang binubuksan ko ito. Ang mga kamay ng isang lalaki na nagbukas ng 10,000 kahina-hinalang dokumento sa kanyang karera. Sa loob ay isang solong piraso ng papel na nakatiklop ng 3 beses. Iniladlad ko ito at nagsimulang magbasa. Ang dokumento ay may petsang Agosto 22, 2017. 5 linggo pagkatapos ng petsa na sinabi ni Sandra na ginawa ko ang aking oral promise. Ito ay isang notarized statement na nakataype sa legal na papel na may pirma ni Sandra sa ibaba. Ang notary seal ay mula sa Travis County, Texas. Ang selyo ay malinaw at opisyal. Ang teksto ay nagsasaad, ako, Sandra Mitchell, ay kinikilala at pinatutunayan na ang ari-arian na matatagpuan sa 4,712 Willow Creek Drive, Austin, Texas, ay ang nag-isa at hiwalay na ari-arian ni Kenneth Watson, na nakuha niya bago ang aming kasal. Ibinibigay ko ang anumang at lahat ng pag-aangkin sa nasabing ari-arian ngayon at magpakailanman. Binasa ko ito ng 3 beses. Pagkatapos ay umupo ako sa sahig ng aking kwarto at tumawa hanggang sa luha ang aking mga mata. Naalala ko na ngayon, Agosto 2017, ang huling mga linggo ng aming negosasyon sa diborsyo. Gusto ni Sandra na iwasan ang isang labanan sa korte. Masyadong masakit, masyadong pampubliko. Sinabi niya na simple lang ang kasunduan. Pipirmahan niya ang isang pahayag na nagpapatunay na akin ang bahay. Bilang kapalit, hindi ko hahabulin ang ₱2.475 milyon na inilipat niya mula sa aming joint account patungo sa kanyang personal account noong buwan bago ang filing. Nakalimutan ko ang dokumentong ito. 8 taon ng distansya ang naglibing nito sa ilalim ng mga patong na mas bagong mga papeles. Malinaw na nakalimutan din ni Sandra. O ipinapalagay na itinapon ko na ito. Palagi niyang pinupuna ang ugali kong magtago ng mga walang kwentang papeles. Lumalabas na walang papel na walang kwenta kung maghihintay ka ng sapat na katagal. Kinabukasan, dinala ko ang dokumento kay Ken Harper. Sinuri niya ito sa loob ng 15 minuto. Tinitingnan ang notary seal, ang mga pirma, ang kalidad ng papel. Ito ay ginto, sa wakas ay sabi niya. Ganap na ginto. Ang isang dokumentong ito ay sumisira sa kanilang buong kaso. Pinirmahan ni Sandra ang isang legal na pahayag na kinikilala ang iyong nag-iisang pagmamay-ari. 5 linggo pagkatapos niya raw makatanggap ng verbal promise na ibibigay mo sa kanya ang bahay. Maingat niyang inilapag ang papel. Ngunit hindi pa natin ito gagamitin. Bakit hindi? Dahil sa ngayon, akala nila na nanalo sila. Akala nila ay isang nalilito na matandang lalaki ka na may masamang abogado at walang ebidensya. Hayaan silang magpakatotoo sa kanilang kwento. Palalimin ang kanilang mga kasinungalingan. Isama pa ang mas maraming testigo. Kung mas marami silang ipunin sa pandarayan na ito, mas matindi ang kanilang pagbagsak. Ito ay lohika ng mga ngaso. Iset ang bitag, painin ng maayos, at maghintay na pumasok ang biktima. Paano ang demanda ng aking anak? Tanong ko. Doon nagiging interesante ang mga bagay. Kinuha ni Quinn ang isang folder mula sa kanyang drawer ng mesa. Ang preliminary report ni Kyle Jenkins ay dumating ngayong umaga.
Mas naging abala ang iyong anak na si Adam kaysa sa kanyang ipinaalam. Inabot niya sa akin ang isang printout. Isang Delaware corporate filing para sa Abley Commerce Solutions LLC. Registered agent si Adam Watson. Petsa ng pagbuo Marso 2022. Ito ay isang dropshipping company. Online retail kung saan hindi humahawak ng inventaryo ang nagbebenta. Ang mga order ay dumarating sa pamamagitan ng isang website. Ipinapasa sa isang supplier na direktang nagpapadala sa customer. Binaligtad ni Keane sa susunod na pahina. Ang Abley Commerce Solutions ay nagproseso ng humigit kumulang ₱10.7 milyon sa kita noong nakaraang taon. Tinitigan ko ang numero. Ang aking anak, na hindi makapagtrabaho, na humiram ng ₱660,000 na taon na ang nakakaraan at hindi kailanman binayaran, na nagsasampa ng kasulaban sa akin para sa emotional damages, ay nagpapatakbo ng isang negosyo na kumikita ng halos ₱1.0 milyon sa isang taon. Hindi niya iniulat ang kita na ito, sabi ko. Wala ni isang kusing. Walang Schedule C sa kanyang personal returns. Walang corporate tax filings para sa LLC. Nakahanap si Kyle ng mga bank statement na nagpapakita ng regular na deposito mula sa mga payment processor. Stripe, PayPal. Ngunit walang kaukulang tax documentation. Ginawa ko ang math ng automatiko sa paraang ginawa ko nang hindi mabilang na beses sa mga Jares interview room. ₱10.7 milyon sa hindi nayulat na kita. Self-employment tax. Lost federal income tax sa kanyang bracket. May utang siya sa Jares ng humigit kumulang ₱2.585 milyon plus penalties at interest kung i-audit nila siya. Iyon din ang estimate ni Kyle. Sinara ni Keane ang folder. Nagsusumbong ang iyong anak sa iyo para sa trauma ng pagkabata habang nagtatago ng maliit na kayamanan mula sa federal na pamahalaan. Ang irony ay kapansin-pansin. Naisip ko si Adam sa hapagkainan na sinasabi sa akin na dapat na akong mamatay ng mas mabilis, tungkol sa mga utang na hindi kailanman nabayaran, mga trabahong hindi kailanman napanatili, mga dahilan na hindi kailanman natapos, ang anak na sinisisi ako sa bawat paggabigo habang lihim na nagtatayo ng isang negosyo na hindi niya kailanman binanggit. Ano ang gagawin natin sa impormasyong ito? Sa ngayon, wala. Idokumento natin ang lahat at maghintay. Pagdating ng oras, magkakaroon tayo ng mga opsyon. Tumayo si Keane, na senyales na tapos na ang pulong. Ginoong Watson, ang iyong ex-asawa at anak ay hindi lamang sinusubukan na kunin ang iyong mga ari-arian. Gumawa sila ng ebidensya, nag-recruit ng mga huwad na testigo, nag-file ng mga mapanlinlang na claim. Hindi yon away pamilya. Iyon ay isang coordinated attack. Inihatid niya ako sa pinto. Mas masisiyahan ako sa pagdurog sa kanila. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking apartment na nasa harap ko ang notarized document. Kumikislap ang scalene ng Austin sa bintana. 1-0, 000 ilaw. Bawat isa ay kwento ng ibang tao. Naisip ko ang kumpiyansa ni Sandra nang idikit niya ang sobre sa aking mesa. Sigurado siya na bibigay ako. Tinawagan ako ni Kyle Jenkins bago maghating gabi. Ginoong Watson, mayroon pa akong iba. Nagbabayad ang iyong anak. $165,000 sa isang buwan sa isang address sa Delaware. Maaring may silent partner. Gusto mong hukayin ko pa ng mas malalim. Sabi ko, humukay ka hanggang sa matamaan mo ang matigas na lupa. Binaba ko ang telepono at tiningnan muli ang dokumento. Ang pirma ni Sandra, malinis at tumpak. Ang selyo ng notaryo, hindi maikakaila. Ibinigay niya sa akin ang armas na wawakasan ang kanyang kaso. At hindi man lang niya naalala na ginawa niya iyon. Ang counterattack ay dumating noong Abril 28. Eksaktong 3 linggo matapos kong i-hire si Quinn Harper. Nasa aking apartment ako noon na nag-aayos ng isa pang kahon ng mga lumang dokumento nang magbuzz ang aking telepono na may text mula sa isang numero na hindi ko kilala. Tingnan ang iyong email. Ikaw ay sinerbisyuhan. Ang email ay naglalaman ng court filing mula kay Victor Salazar, ang abogado ni Sandra at Adan. Inire-research ko siya matapos makita ang kanyang pangalan sa kanilang demanda. 45 taong gulang, agresibong reputasyon, kilala sa legal circles ng Austin bilang The Bulldog. Kinuha niya ang mga kaso sa contingency, na nangangahulugang babayaran lang siya kung mananalo siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Mayroon siyang lahat ng insentibo upang lumaban ng marumi. Ang filing ay isang mosyon para sa LS Pendants. Isang legal na paunawa na nagpa-freeze ng ari-arian sa panahon ng litigasyon. Epektibo, hindi ko na maaring ibenta, i-refinance, o ilipat ang aking bahay hanggang sa malutas ang demanda. Sinisigurado ni Salazar ang aking mga ari-arian bago ko pa mailipat ang mga ito.
Ito ay isang matalinong hakbang. Kailangan kong aminin. Agresibo ngunit matalino. Ang uri ng legal na paggalaw na nagsasabi sa iyong kalaban. Hindi ka interesado sa negosasyon. Interesado ka sa panalo. Ipina-forward ko ang dokumento kay Queen. Dumating ang kanyang tugon sa loob ng ilang minuto. Inaasahan. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala. Ngunit hindi pa tapos si Salazar. Kinabukasan, nagising ako sa 17 text messages. Karamihan ay mula sa mga dating kasamahan sa Jares. Mga taong pinagtatrabahuhan ko sa loob ng mga dekada. Mga taong gumalang sa akin. Lahat ng mensahe ay nagtatanong ng iba't ibang bersyon ng parehong tanong. Ken, totoo ba ito? Nagpost si Adan sa Facebook. Ang post ay 3 talata ang haba. Nakasulat sa sinanay na tono ng isang taong nagpraktis ng kanyang pagiging biktima. Inilarawan niya ang kanyang paglaki na may isang ama na emosyonal na wala, na mas pinahahalagahan ang pera kaysa sa pamilya. Nagsalita siya tungkol sa mga taon ng psychological manipulation at financial control tactics. Nagtapos siya sa isang pakiusap. Sa wakas ay ipinagtatanggol ko ang aking sarili at ang aking ina. Kung sinuportahan mo kami, mangyaring ibahagi ang kwentong ito. 214 na likes, 47 shares. Mga komento mula sa mga kaibigan ni Sandra na tinawag akong halimaw at narcissist. Isang komento ang nagsasaad. Napakabuting gawain na sabihin ang iyong katotohanan, Adan. Dapat ikahiya ng iyong ama. Isa pa ang nagsabi, nagdarasal para sa iyo at kay Sandra sa mahirap na panahong ito. Binasa ko ang bawat salita, bawat komento, bawat akusasyon. Ang aking mga kamay ay matatag. Hindi tumaas ang aking pulso. 30 taon akong nanonood ng mga taong nagsisinungaling ng propesyonal. Ang Facebook post ni Adam ay amateur hour kumpara sa mga corporate fraudster na aking kinapanayam. Ngunit masakit pa rin ito. Hindi ang mga kasinungalingan mismo, kundi ang kahusayan ng mga ito. Kung gaano kabilis ang mga taong kilala ko sa loob ng maraming taon, ay handang maniwala sa pinakamasama tungkol sa akin, batay lamang sa maingat na inihanda na salaysay ng aking anak. 30 taon ng tapat na trabaho at isang social media post ay maaring magpataas sa mga estranghero na isipin na ako ay isang kontrabida. Tumunog ang aking telepono, isang numero na kilala ko. Si Martha Chen, ang aking dating supervisor sa opisina ng Jares Austin. Kenneth, sabi niya ng maingat. Nakita ko ang post ni Adam. Gusto kong itanong sa iyo ng direkta. Totoo ba ang alinman dito? Hindi, Martha. Wala ni isa. Isang paghinto. Okay, naniniwala ako sa iyo. Ngunit dapat mong malaman. Nag-uusap ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay hindi sigurado kung ano ang isipin. Hayaan silang magsalita, sabi ko. Lalabas ang katotohanan sa korte. Tinawagan ako ni Ken Harper 1 oras mamaya. Nakita ko ang Facebook post. Huwag kang tumugon sa publiko. Anumang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo. Sa halip, legal tayong tutugon. Nag-file siya ng 2 mosyon ng hapong iyon. Ang una ay isang counterclaim upang patunayan ang 2,017 notarized document. Isang formal na kahilingan sa korte na kilalanin ang nakasulat na pagkilala ni Sandra na ang bahay ay ang aking nag-iisang ari-arian. Ang ikalawa ay isang kaso ng paninirang puri laban kay Adan. I-2.75 milyon sa damages para sa Facebook post. Sa Texas, ang defamation per se ay nalalapat kapag may nagasala na nag-akusa ng iba ng kriminal na pag-ugali o moral turpitude. Inakusahan ako ng post ni Adam ng psychological abuse na qualified. Ito ang kukuha ng kanilang atensyon, sabi ni Queen. Akala nila ay susuko ka. Akala nila ay tatanggapin mo ang ilang settlement upang mawala ang kahihiyan. Ngayon alam na nilang lumalaban ka. Ngunit mayroon akong isa pang baraha na lalaruin. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking laptop at binuksan ang Jares Whistleblower Submission Portal. Form 21, Application for Award for Original Information. Ang form ay nagpapahintulot sa mga mamamayan na magulat ng tax fraud at posibleng makatanggap ng porsyento ng anumang buwis na nakuha. Maingat kong pinuno ito, sa parang itinuro ko sa daan-daang ahente sa loob ng 3 dekada. Ang pangalan ni Adam, ang kanyang LLC, ang hindi nayulat na kita, ang tinatayang pananagutan sa buwis na I-2.585 milyon. Hindi ito paghihiganti. Ito ang batas. Nag-evade ng buwis si Adam sa halos I-1.0 milyon. Anumang mamamayan na nakatuklas ng impormasyong iyon ay may legal na karapatan. Marahil ay tungkulin, nayulat ito. Ipinasa ko ang form sa 11 oras 47 minuto at sinara ang aking laptop. Sa labas ng aking bintana, gising pa rin ang Austin. Mga ingay ng trapiko,
malalayong musika, ang ugong ng isang lungsod na hindi kailanman ganap na natutulog. Tinawagan ako ni Kim kinabukasan ng umaga. Mahigpit ang kanyang boses. Nakipag-ugnayan lang sa akin si Victor Salazar. Sabi niya, at quote ko, kung gusto ng iyong kliyente ng digmaan, makukuha niya. Nakakita kami ng ika-4 na testigo. Ang ika-4 na testigo ay si Karen Rogers. Kilala ko si Karen. Nagtira siya sa tabi namin sa Willow Creek Drive sa loob ng 15 taon. Isang kaaya-ayang babae na nasa kanyang 50s na palaging kumakaway mula sa kanyang veranda at nagdadala ng Christmas cookies. Lumipat siya sa isang kondo malapit sa downtown matapos pumanaw ang kanyang asawa noong 2020. Ayon sa feeling ni Salazar, si Karen ay handang tumestigo sa ilalim ng panunumpa na narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Sandra at ako noong tag-araw ng 2017. Sa partikular, sinabi niya na narinig niya akong nagsabi, "Ang bahay na ito ay iyo, Sandra. Ibinibigay ko ito sa iyo." Pinag-aralan ni Queen Harper ang deposition notice na may makitid na mga mata. Isa pang testigo na naglalagay sa iyo sa isang pag-uusap na sinasabing nangyari noong Hulyo 15, 2017. Ang paihong petsa na ikaw ay 200 milya ang layo sa Dallas. Hindi bahagi ng book club ni Sandra si Karen. Sabi ko, halos hindi niya kilala ang mga babaeng iyon, na nagkapaganda sa kanyang kredibilidad kaysa sa iba pang tatlo. Isang kapitbahay na walang malinaw na koneksyon sa plaintiff. Inilapag ni Kin ang papel. Kailangan nating imbestigahan siya. Dapat magsimula agad si Kyle Jenkins. Dumating ang report ni Kyle sa loob ng 1-0 araw. May utang si Karen Rogers kay Sandra ng I-400 at 67,500. Isang personal na pautang mula 2,000 at 19 na nakadokumento sa isang text message exchange na nakuha ni Kyle sa pamamagitan ng legal discovery. Nangako si Karen na babayaran ito sa sandaling makabangon ako ulit. 4 na taon na ang nakalipas, hindi pa niya nabayaran ang kahit isang kusing. Iyan ang motibo, sabi ni Queen, habang tinatapik ang printout ng may kasiyahan. Nagsisinungaling siya para kay Sandra. Pinapatawad ni Sandra ang utang. Klasikong quid pro quo. Ngunit mayroon akong iba pang gumugulo sa akin. Naalala ko ang tag-araw ng 2017. Ang mga linggo bago matapos ang diborsyo. Nagtalo kami ni Sandra sa veranda isang gabi. Nagdidilig ng damo si Karen sa tabi. Maaring narinig niya kami. Ngunit ano ba talaga ang sinabi ko? Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukan kong buuin muli ang alaala. Ang init ng gabing iyon ng Hulyo. Ang mga luha ni Sandra. Totoo noon o hindi bababa sa nakakumbinsi. Ang aking sariling pagod pagkatapos ng mga buwan ng negosasyon. At pagkatapos, naalala ko ang aking eksaktong mga salita. Ang bahay na ito ang lahat ng natitira sa akin, Sandra. Hindi ko ito iiwan sa iyo. Hindi iiwan ko ito sa iyo. Ang kabaligtaran. Isang salita ang nagbago at ang buong kahulugan ay nabaligtad. Maaring mali ang dinig ni Karen o sadyang nagsisinungaling siya. Dahil sa utang na I-400 at 67,500. Alam ko kung aling opsyon ang mas malamang. Nag-file si Queen ng subpoena para sa financial records ni Karen Rogers noong Mayo 25. Makikita namin kung ano ang eksaktong ibinayad ni Sandra sa kanya at kailan. 4 na araw pagkatapos, tumunog ang aking telepono noong 7:14 ang ipinakita sa caller ay ang pangalan ni Adam Watson. Sinagot ko, "Hello, Adam." Tay. Ang kanyang boses ay iba sa aking narinig kailanman. Mahigpit, pilit, na may bahid ng takot sa ilalim ng mga salita. "Tay, nakatanggap ako ng sulat mula sa Jares. Inaa-audit nila ako. Inaa-audit nila ang aking negosyo." Hinayaan kong lumipas ang katahimikan sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos ay 1-0. Naririnig ko ang paghinga niya sa kabilang dulo. Naghihintay na magsabi ako ng kahit ano. "Adam, nagtrabaho ako sa Jares sa loob ng 30 taon. Alam ko. Kaya ako tumatawag. Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw ba ang nag-report sa akin? Kung gusto kong saktan ka, anak, nasa kulungan ka na sana. Hindi kailangan ng Jares ang tulong ko para makahanap ng hindi naiulat na kita. Mayroon silang mga algorithm para doon. Software na nagmamarka ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga record ng payment processor at tax filings. Baliw ito. Humihingi sila ng 3 taon ng records, bank statements, invoices, lahat. Kung dayon, iminumungkahi ko na humanap ka ng magaling na tax attorney. Ang mga parusa para sa sadyang paggabigong mag-file ay maaaring malubha. Pinag-usapan natin ang 25% ng hindi nabayarang buwis, loss interest, los posibleng kasong kriminal kung matukoy nila ang layunin. Tay, pakiusap.
Nagsampa ka ng kaso laban sa akin para sa emosyonal na pang-aabuso. Adam, sinabi mo sa internet na isa akong halimaw. Sinusubukan mong kunin ang aking bahay, ang aking mga sasakyan, ang aking pagre-retiro. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, halos kaaya-aya. At ngayon humihingi ka sa akin ng tulong dahil ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga pagpipilian ay nakakasagabal sa iyo. Natahimik ang linya. Nang muling nagsalita si Adam, halos bulong na lamang ang kanyang boses. Ikaw ba ang gumawa nito? Paalam, Adam. Binaba ko ang telepono at inilagay sa aking kitchen table. Mainit pa ang aking kape. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumasala sa mga blinds. Isang magandang araw. Tinawagan ako ni Ken Harper ng hapong iyon na may balita. May problema tayo, Ginoong Watson. Nalaman ko lang kung sino ang naitalaga sa iyong kaso. Si Hukom Harold Pierce. Mahalaga ba iyon? Si Hukom Pierce at Victor Salazar ay naglalaro ng golf nang hindi bababa sa 12 beses sa nakalipas na 2 taon. Nakakita si Kyle ng mga larawan sa Instagram. Hindi lang sila magkakilala, magkaibigan sila. Inabsorb ko ang impormasyong ito sa parang inabsorb ko ang libu-libong hindi inaasahang komplikasyon sa mga audit case, kalmado, analytical. Maaari ba kaming humingi ng ibang hukom? Maaari kaming mag-file ng motion para sa recusal batay sa conflict of interest. Ngunit mapanganib ito. Hindi gusto ng mga hukom na akusahan ng bias. Kung mabigo ang motion, maaring balikan tayo ni Pierce sa buong paglilitis. Ano ang aming mga posibilidad kung hindi kami mag-file? Ang paghinto ni Ken ay nagsabi sa akin ng lahat. Kasama si Pierce sa hukuman at si Salazar bilang kalaban, hindi maganda. Magkakakilala sila sa mga estratehiya ng bawat isa. Magkakaroon sila ng raport na hindi natin matutumbasan. Naisip ko sina Sandra at Adam, kumpiyansa sa kanilang mga kasinungalingan. Tungkol kay Victor Salazar na bumubuo ng kanyang kaso sa mga peking ebidensya at biniling testigo. Tungkol sa isang sistema na dapat ay nagbibigay ng hustisya ngunit puno ng mga personal na koneksyon at tahimik na pabor. I file ang motion, sabi ko. Tingnan natin kung ang sistema ay maaring gumana ng tapat. Ang motion upang i-recuse si Hukom Harold Pierce ay isinampa. Noong Hunyo 18, 2025, pinagsama-sama ni Ken Harper ang isang masusing dossier. 12 larawan mula sa Instagram account ni Victor Salazar na nagpapakita sa kanya at kay Hukom Pierce sa iba't ibang golf course sa paligid ng Austin. Mga timestamp, location tags, mga komento mula sa magkakaparehong kaibigan na nagbibiro tungkol sa kanilang tradisyon sa Miyerkules. Isang caption ng larawan ang nagsasaad. Isa pang mahusay na round kasama ang aking paboritong hukom. May utang sa akin si Harold ng $1,100. Ito ay magiging mahusay o magiging masama. Sabi ni Ken habang isinusumite ang feeling. Pinoprotektahan ng mga hukom ang kanilang sarili. Maaring may mga kaibigan si Pierce sa review panel. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Pagkalipas ng 3 araw, naglabas ng desisyon ang Travis County District Court. Tinanggal si Hukom Harold Pierce sa Watson laban kay Watson dahil sa appearance of impropriety. Ang kaso ay muling itinalaga kay Hukom Elizabeth Carter. Ne-research ko si Hukom Carter ng gabing iyon. 58 taong gulang. Itinalaga sa hukuman noong 2000. Kilala sa kanyang no-nonsense na pag-ugali at zero tolerance para sa courtroom theatrics. Inilaawan ng isang legal blog siya bilang ang hukom na nagpaparamdam sa mga abogado na sana ay mas naghanda sila. Tinawag naman siya ng isa pa na brutally fair. Lalabanan kanya kung mali ka. Gaano man kasimbathetic ang iyong kwento. Natuwa si Ken. Hindi nagpapabor si Carter. Sinusunod niya ang batas at ang ebidensya. Iyan mismo ang kailangan natin. Ngunit hindi sumuko si Salazar. Kinabukasan pagkatapos ng muling pagtatalaga, nag-file siya ng motion upang i-dismiss ang aming defamation counterclaim. Na nangangatuwiran na ang Facebook post ni Adam ay protektado ng opinyon sa halip na maaring kasuhan ng paninirang puri. Binaliwala ito ni Ken sa kanyang tugon na brief, na binanggit ang 3 president sa Texas kung saan ang mga katulad na post ay itinuring na paninirang puri. Tinanggihan ni Hukom Carter ang motion ni Salazar sa loob ng 48 oras. Samantala, humihigpit ang audit ng Jares kay Adam na parang dahan-dahang nagsasara ang kamao. Nabalitaan ko ang kanyang mga problema sa pangalawang pagkakataon. May mga kontak si Kyle Jenkins na kayang subaybayan ang mga feelings sa korte at financial movements nang hindi lumalabag sa anumang batas. Pagsapit ng huling bahagi ng Hunyo, kumuha si Adam ng tax attorney. Sinuri ng abogado ang kanyang mga record at naghatid ng masamang balita. May utang si Adam ng $2.85 milyon sa back taxes plus $700
at 75,500 sa penalties at interest. Kabuwang i-3.360 milyon na dapat bayaran sa Oktubre 15. Ang kanyang dropshipping business ay tuluyan ng bumagsak. Ayon kay Kyle, hindi pa nagproseso si Adam ng kahit isang order sa loob ng 3 linggo. Masyado siyang abala sa audit, masyadong abala sa damage control upang patakbuhin ang kanyang kumpanya. Wala akong naramdaman. Walang kasiyahan, walang pagkakasala. Tanging ang lamig ng paglilinaw sa paglalahad ng mga kahihinatnan. Ang preliminary hearing ay naka-schedule para sa Hulyo 15. Eksaktong 8 taon pagkatapos ng petsa ng oral promise na sinabi ni Sandra na ginawa ko. Hindi ko pinalampas ang irony. Dumating ako sa Travis County Courthouse ng 8:45 na nakasuot ng parehong kulay abo, na suit na isinuot ko sa daan-daang Jares interview. Sinalubong ako ni Queen Harper sa pasilyo sa labas ng courtroom 4B. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Handa, sabi ko. Handa na ako ng ilang buwan. Sina Sandra at Adam ay nasa loob na. Nakaupo sa plaintiff's table kasama si Victor Salazar. Si Sandra ay nakasuot ng maputlang asul na damit, malambot, pambabae, na idinisenyo upang gawin siyang mukhang vulnerable. Minimal ang kanyang makyop, nakatalinang simple ang kanyang buhok. Mukha siyang isang babae na umiiyak. Ang performance ay walang kamali-mali. Halos hinangaan ko ito. Nakaupo si Adam sa tabi niya, matigas at maputla. Bumaba ang kanyang timbang simula nang huli ko siyang makita. Ang stress ng demanda at ang audit ay nag-ukit ng mga linya sa kanyang mukha na hindi pa nandoon dati. Hindi siya tumingin sa akin nang pumasok ako. Tinawag ni Hukom Carter ang pagdinig sa eksaktong 9 oras. Si Salazar ang nauna. Ipinapakita ang kanyang kaso ng may kumpiyansa. Malinaw, naghabi ng salaysay ng isang mapagbigay na asawa na pinagtaksilan ng isang malamig na asawa. Tinawag niya ang kanyang mga testigo, ang mga kaibigan sa book club na nagsabi na narinig nila ang mga pangako. Si Karen Rogers, na nagpatotoo tungkol sa pag-uusap sa veranda. Pagkatapos ay ipinakita niya ang sulat. Iginagalang na hukom, isinusumite ng plaintiff ang Exhibit E, isang liham na isinulat ng nasasakdal noong 2016 na malinaw na nagsasaad ng kanyang layunin na iwanan ang ari-arian kay Ginang Mitchell. Tumayo si Kin, iginagalang na hukom. Ang depensa ay may malubhang alalahanin tungkol sa pagiging tunay ng dokumentong ito. Hinihiling namin ang pagkakataon na magpakita ng ekspertong patotoo. Pinahintulutan. Tinawag ni Kin si Yar Margaret Chen sa stand. Sa loob ng 45 minuto, maingat na inalis ng forensic document examiner ang liham, ang kinopyang pirma, ang mga digital artifact, ang papel na hindi maaring umiral noong 2016 na. Pinanood ko ang mukha ni Salazar habang nagsasalita siya. Dahan-dahang nawala ang kulay na parang tubig mula sa batya. Huminto ang kanyang panulat. Bahagyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Nakaupo si Sandra na frozen sa tapat ng pasilyo. Ang kanyang maingat na binuong maskara ay nagkalamat ng paisa-isa. Sa iyong opinyon bilang eksperto, tanong ni Kin, tunay ba ang liham na ito? Hindi, sabi ni Yar Chen. Ang liham na ito ay isang forgery na ginawa noong hindi mas maaga sa 2022. Natahimik ang courtroom. Naririnig ko ang ugong ng air conditioning sa kisam. Kinuha ni Queen ang huling exhibit. Iginagalang na hukom. Isinusumite ng depensa ang Exhibit G. Isang notarized statement na pinirmahan ni Sandra Mitchell noong Agosto 22, 2017. Inabot niya ang mga kopya sa hukom at kay Salazar. Pinanood ko siyang basahin ito. Ang kanyang mukha ay naging abo mula sa pagkaputla. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay habang binabuklat ang pahina. Ang dokumentong ito ay nagpapakita na kinilala ni Ginang Mitchell nang nakasulat 5 linggo pagkatapos ng sinasabing oral promise na ang ari-arian sa 4,712 Willow Creek Drive ay tanging kay Kenneth Watson lamang. Pinirmahan niya ito. May testigo. Ito ay notarized ng isang lisensyadong opisyal. Tiningnan ni Hukom Carter si Sandra. Ginang Mitchell, pinirmahan mo ba ang dokumentong ito? Halos hindi marinig ang boses ni Sandra. Ako, pinilit ako ni Kenneth. Ang notaryo ay nagpatotoo sa isang deposition na si Ginang Mitchell ay nagpakita ng voluntaryo at lubos na nalaman ang nilalaman ng dokumento. Makinis na singit ni Queen. Nagbukas at nagsara ang bibig ni Sandra. Walang salitang lumabas. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Adam, kay Salazar, naghahanap ng tulong na hindi darating. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang demanda, wala siyang masabi. Inihayag ni Hukom Carter ang kanyang desisyon ng 11:47 ang mga pag-aangkin ng plaintiff ay dinismiss ng may prehuwisyo.
Ang counterclaim ng nasasakdal para sa paninirang puri ay ipinagkaloob. Si Adam Watson ay inutusang magbayad ng $2.75 milyon sa damages. Bukod pa rito, ang korte ay nagre-refer ng ebidensya ng document forgery sa Travis County District Attorney para sa posibleng kriminal na pag-usig. Tumayo ako mula sa defense table. Umiyak si Sandra. Tunay na luha sa pagkakataong ito. Hindi ang kinakalkula na manipulasyon na nakita ko ng maraming beses. Ito ang mga luha ng isang taong sa wakas ay naubusan ng kasinungalingan. Nakatingin si Adam ng diretso. Blanko ang kanyang mukha sa pagkabigla. Lumakad ako patungo sa kanila. Humakbang si Salazar sa pagitan namin. Ngunit hindi ako nandoon para magmayabang. Isang bagay lang ang kailangan kong sabihin. 30 taon akong nahuhuli ng mga taong nag-iisip na mas matalino sila kaysa sa sistema. Kalmado ang aking boses, halos malumanay. Hindi ka man lang naging hamon. Tumalikod ako at lumabas ng courtroom nang hindi lumilingon. Isang buwan pagkatapos, bumalik ako sa aking bahay sa Willow Creek Drive. Lumikas si Sandra sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng desisyon. Patuloy ang investigasyon ng district attorney. At lumipat siya upang manirahan kasama ang kanyang kapatid sa Houston. Naglaho si Adam sa kung saan. Nagtitipid ng pera para sa utang sa Jares. At ang $2.75 milyon na utang niya ngayon sa akin. Natagpuan ko ang aking workshop eksakto kung paano ko ito iniwan. Ang 1,900 at 42 Elgin pocket watch ay nasa bench pa rin. Naghihintay. Umupo ako, kinuha ang aking mga gamit, at nagsimulang magtrabaho. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tao ay nagsisinungaling ng patuloy, malikhain, at may matinding kumpiyansa. Ngunit kung ikaw ay sapat na matiyaga, sapat na maingat, handang sundin ang ebidensya kung saan man ito humantong, ang katotohanan ay palaging lalabas. Natapos ko ang pagkukumpuni habang ang araw ng hapon ay sumasala sa bintana ng aking workshop. Ang orasan ay tumitiktak ng matatag. Nagpapanatili ng perpektong oras pagkatapos ng 8 dekada ng katahimikan. Ngumiti ako, hindi dahil nanalo ako, kundi dahil umiiral pa rin ang hustisya para sa mga handang lumaban para dito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.